Ang star ng Detroit Pistons na si Cade Cunningham ay na-diagnose na may collapsed left lung at muling susuriin pagkalipas ng 2 linggo ayon sa anunsyo ng koponan nitong Biyernes. Sa kabuuan, ito ay magandang balita para sa Pistons at naaayon sa isang injury na kayang pagalingin ng isang batang elite athlete tulad ni Cunningham ng mas mabilis kumpara sa karaniwang tao. Maliban na lang kung may mga underlying risk factors tulad ng sakit sa puso o iba pang kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon, ang mga atletang ito ay napaka-physical fit at mataas ang lung capacity kaya mabilis silang nakakabawi. Ayon kay Dr. Juanita Mora, isang doktor mula Chicago at miyembro ng Board of Directors ng American Lung Association, sa panayam sa CBS Sports. Sa madaling salita, hindi ba kasing lala ng tunog nito ang collapsed lung? Sa karamihan ng kaso, tama iyon, sabi ni Mora. Ito ay hangin lamang na pumipisil sa baga. Para kay Cunningham, mukhang mild case ito. Karaniwan, outpatient lang ang gamutan. Babantayan lang ito at sisiguraduhin na ang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o likod ay hindi lumalala. Kung hindi lumalala ang mga sintomas, babalik sa doktor pagkalipas ng 2 linggo upang tingnan kung kusa ng lumobo muli ang baga at tuluyang gumaling, na malamang mangyari sa isang batang malusog tulad niya. Dagdag pa ni Mora, kadalasan, kusang nagpapagaling ang katawan. Sa mas malalang kaso, kung ang hangin na pumasok sa pagitan ng baga at chest wall ay hindi kusang nawawala, maaaring kailanganin ang paglalagay ng chest tube upang alisin ang hangin. Ito ang nangyari sa dating NBA player na si Gerald Wallace noong 2008-09 season, ngunit 7 laro lamang ang kanyang na-miss. Noong 2014-15 naman, si Terrence Jones ay 6 na laro lang ang na-miss sa parehong injury. Mas kamakailang halimbawa nito ay si CJ McCollum na 2 beses nang nagkaroon ng collapsed lung. Ang una ay noong 2021 habang nasa Portland siya, kung saan nawala siya ng 41 days o 18 games. Ang ikalawa ay noong 2023 habang nasa New Orleans siya, kung saan 22 days o 12 games ang kanyang na-miss. Kung sakaling mawala si Cunningham ng humigit kumulang 40 days tulad ng unang injury ni McCollum, maaaring hindi siya makalaro hanggang Abril at pati sa first round ng playoffs. Kakayanin kaya ng Detroit na manalo laban sa mga koponan tulad ng Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Miami Heat o isang healthy na Philadelphia 76ers nang wala ang kanilang superstar? Posible, ngunit mahirap. Kung wala si Cunningham, halos nawawala ang opensa ng Detroit kaya ito ay nakababahala. Sa kabilang banda, 2 linggo pa lamang ang inilagay na timeline ng Pistons para sa injury ni Cunningham. Kung masusunod ito, maaaring 9 na laro lang ang kanyang mamiss na magbibigay sa kanya ng tsansang maging kwalipikado para sa All-NBA at magkaroon pa ng 5 o 6 na laro sa regular season upang makabalik sa ritmo bago ang playoffs. Sa ngayon, kinakabahan ngunit umaasa ang Detroit. Pero kahit ganun pa man, si Jalen Duren ay nagtala ng 24 points at 11 rebounds at hindi kailanman nahuli ang Detroit Pistons sa kanilang 117-95 na panalo laban sa Washington Wizards nitong araw ng Biyernes na siyang unang laro ng Pistons matapos ideklarang wala si Cade Cunningham nang hindi bababa sa 2 linggo dahil sa collapsed left lung. Naitala ni Duren ang kanyang ika-37 na double-double sa loob lamang ng 25 minutes, 2 gabi matapos siyang magtala ng career high na 36 points para sa Detroit na nangunguna sa Eastern Conference sa kanilang 130-117 na panalo laban din sa Washington. Nalamangan ng Pistons ang Wizards ng 35-14 sa unang quarter at pinalaki pa ito sa 25 points lead sa unang bahagi ng second quarter. Si Tristan Vukcevic ay nagtala ng 21 points para sa Wizards na nakaranas ng kanilang ika-14 na sunod na pagkatalo na katumbas ng kanilang pinakamasamang losing streak ngayong season sa record na 16-53 na pangalawang pinakamasama sa NBA. 2 laro na lamang ang layo ng Washington upang maabot ang franchise record na 16 sunod na pagkatalo na huling nangyari noong March 2024. Sa ibang balita naman, samantalang, isang mahalagang usapin ngayon para sa Golden State Warriors ay kung bakit nila pinili na kunin si Jordan Hall at kung ano ang maiaambag niya sa koponan sa kasalukuyang sitwasyon ng season. Sa totoo lang, ang pag-sign kay Jordan Hall ay hindi lamang simpleng dagdag player, kundi isang strategic move na sumasalamin sa pangangailangan ng Warriors na
punan ang kakulangan sa kanilang roster, lalo na habang wala si Stephen Curry dahil sa injury. Una sa lahat, kilala si Jordan Hall bilang isang versatile na guard, forward na may kakayahang mag-handle ng bola, gumawa ng plays at magbigay ng energy sa loob ng court, at ito mismo ang kulang sa Warriors sa kasalukuyan, lalo na sa second unit na minsan ay nahihirapan sa playmaking. Sa pagkawala ni Curry, hindi lamang scoring ang nawala sa Warriors kundi pati ang leadership at offensive organization. Kaya ang pagkuha kay Hall ay isang paraan upang magkaroon ng karagdagang ball handler na kayang magpatakbo ng opensa kahit hindi elite scorer. Bukod dito, ang kakayahan ni Hall na maglaro sa iba't ibang posisyon ay malaking tulong sa sistema ni Steve Kerr, na kilala sa paggamit ng motion offense at positionless basketball, kung saan mahalaga ang players na marunong magbasa ng laro at mabilis mag-adjust. Isa rin sa mga dahilan kung bakit siya kinuha ay ang kanyang potential sa depensa, dahil ang Warriors ay patuloy na nagkakaroon ng problema sa defensive consistency, at ang isang batang player tulad ni Hall ay maaaring magdala ng hustle, effort at energy na minsan ay nawawala sa koponan. Habang sina Draymond Green at Kristaps Porzingis ay nagbibigay ng experience at presence sa loob, kailangan pa rin ng Warriors ng mga batang player na handang gumawa ng dirty work tulad ng paghabol sa loose balls, pagdepensa sa perimeter at pag-transition defense. Sa aspeto ng opensa, maaaring hindi agad maging pangunahing scorer si Hall, ngunit ang kanyang kakayahang gumawa ng plays at mag-distribute ng bola ay makakatulong upang maging mas balanse ang opensa ng Warriors, lalo na sa bench unit. Isa pang mahalagang factor ay ang kanyang basketball IQ, dahil sa sistema ng Warriors, hindi sapat ang athleticism lamang. Kailangan din ng players na marunong magbasa ng spacing, timing at ball movement. At dito, maaaring umangat si Hall kung mabibigyan siya ng sapat na playing time. Makakatulong din siya sa pagpapagaan ng workload ng ibang guards, lalo na kina Brandin Podziemski at Moses Moody, na kasalukuyang inaasahan na gumawa ng mas malalaking papel habang wala ang kanilang superstar. Sa ganitong paraan, hindi masyadong mapipressure ang mga batang player at magkakaroon sila ng pagkakataon na maglaro ng mas natural at epektibo. Gayunpaman, may mga hamon din na kakaharapin si Hall, tulad ng pag-adjust sa bilis ng NBA, consistency sa shooting, at pag-intindi sa komplikadong sistema ng Warriors, na kilala sa pagiging demanding sa decision-making ng bawat player. Kung magagawa niyang makasabay sa pace ng liga at ma-develop ang kanyang shooting, lalo na sa 3-point range, mas lalong magiging valuable ang kanyang presensya sa koponan. Sa kabuuan, ang pagkuha kay Jordan Hall ay isang low-risk, high-reward move para sa Warriors, dahil kung mag-click siya sa sistema, maaari siyang maging mahalagang bahagi ng rotation hindi lamang ngayong season kundi pati sa hinaharap. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Warriors na lumalaban para sa playoff spot, bawat maliit na kontribusyon ay mahalaga, at kung maibibigay ni Hall ang energy, playmaking at depensa na kailangan ng koponan, maaari siyang maging isa sa mga susi sa kanilang pagbangon habang hinihintay ang pagbabalik ni Stephen Curry.